Hindi raw magsosorry si Quezon City Congressman Bong Suntay sa mga binitawan niyang saltang desire at imagination patungkol kay Ann Curtis. Dapat pa nga raw ituring na compliment ng aktres ang kanyang mga pahayag. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa gitna ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na hindi raw gusto ng bise na pabagsakin ang gobyerno. Tinukoy ni Suntay ang naging pahayag ni VP Sara na gusto niyang pugutan o tanggalan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos at gusto niyang maging designated survivor ng bansa. Pero ang lahat ng ito, sabi ng kongresista, ay nasa isip lang ni VP Sara. Dito na kinumpara ni Suntay ang sarili sa bise dahil maging siya mismo raw ay may mga nai-imagine sa aktres na si Ann Curtis. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Ang pahayag na yan ni Suntay, gusto agad ipatanggal ng ilang kongresista sa transcript of records. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Madam Chair, Chair. I want that deleted in the record. I just want Di rin napigilan ng ilang babaeng kongresista na bumwelta sa sinabi ni Suntay. With all due respect to my friend Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. And things like this do not empower women. If the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Sa panayam ng programang Storycon ng One News, iginiit ni Suntay na analogy lang ang kanyang mga pahayag sa deliberasyon. Wala raw anumang sexual sa mga sinabi niya. Ang sinabi ko was nagkaroon ng desire at imagination. But that's it. Kung meron man, nag-init yung katawan ko, well, ano yun? You know, it depends on what context you take it on. If you have a dirty mind, maaari. But it's in your mind, di ba? What we're taking into context is the question, is something that you are imagining punishable? Sabi pa ng kongresista, dapat mas pagtuunan na lang ng pansin ang impeachment proceeding ng bise. Mas malaki yung implication ng impeachment proceeding kaysa sa analogy between Ann Curtis and whoever. Yan ang mas importante sa mga tao. Nang matanong naman kung dapat ba siyang mag-sorry kay Ann Curtis, may pahabol na banat pa si Suntay. No, sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Doon sa aspect na yun, pero doon sa nag-iinit ng katawan. Well, mainit dito sa Pilipinas. Diba? Sir naman, you do know that's not what you meant, and anybody can tell you that. So, that you're attributing something that that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nag-iinit ang You're coming iyong... into a conclusion. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.